Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Case. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Totally makaresonate. Parang ito ay reading ninyo. Tingnan po natin kung anong mga gabay at aral sa buhay ang nais pahiwatig sa atin ng ating spirit guide. Anong love connections, love story. Spirit guide, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipabati sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Iba't ibang mga kwento, pero ano ang malakas na enerhiya na ating masasagat? Yan. The Chariot, Page of Wands, 10 of Wands, Empress, 10 of Swords, 5 of Swords, 8 of Cups, 6 of Pentacles, Star, the Empress, 5 of Wands, 3 of Pentacles, Temperance, 10 of Pentacles, Magician. Yan, marami-raming mga mensahe ito, pero tingnan natin ano ba ang nais iparating sa atin na ating spirit guide. Okay, meron kasi ditong 5 of Wands, parang medyo may conflict, maraming pagtatalo, hindi pagkakaunawaan. Ayan, nagtatalo dyan. Too much conflict na sa inyong relationships with your person. Pero minsan, nalalagpasan nyo naman yung mga pagsubok na yon. Yung Chariot dito, dumarating talaga sa relasyon yan. Minsan may mga hindi napapag-unawaan. Pero minsan, after ng away, nagkakabati rin, naayos naman, dumating lang dito sa point na because of 5 of Swords. Yan. 5 of Swords dito, merong someone is involved. Kaya mas lalong lumala ang mga pag-aaway. Hanggang dumating sa point na hindi mo na kaya na minsan kapag nag-aaway kayo, nagkakabati pa. Ngayon, parang sobrang bigat na. Too much na. At gusto mo nang putulin na ang relasyon mo sa taong ito. Kasi toxic eh. Ang nangyayari kasi dito, paulit-ulit na nangyayari. Papatawarin mo, tapos gagawin na naman, hanggang tuluyan na 8 of Cups. Hanggang sa tuluyan na yung person mo, siya na rin siguro yung lumayo. Dahil maaring meron ng another person involved dito. Mas minabuti mo na rin kasi ikaw na. Tinapos mo na yung lahat sa inyo. Because sobra na paulit-ulit na lang. You don't deserve that kind. Mahirap kasi minsan, di ba? Kapag pinatawad mo minsan, tapos nandyan you are so kind na kahit nasasaktan ka, tapos may nagagawa sa'yo, tapos pinapatawad mo ulit, paulit-ulit, gagawin at gagawin. Inaabuso ang kabaitan mo. Kaya mas mabuti na lang, sige, pumunta ka na lang doon. Tama na. Better to stop this kind of relationship. But then, maybe, ganun talaga, because the universe is directing you to the right person. Maybe, kaya lang siya dumaan sa buhay mo in order for you to be more stronger, to be more wiser, to be more smarter. Marami ka natutunan sa relasyon ninyo eh. Ikaw yung bigay ng bigay, pero wala ka naman nakukuha kundi yung
sama ng loob dahil yung taong minahal mo, pinagbigyan mo ng pagmamahal, ang isinusukli sa'yo, puro sakit ng kalooban. Dahil inabuso yung kabaitan mo. Pinapakita lang pala sa'yo dahil meron siyang kailangan. Ginagamit ka rin ng taong yun. And eventually, kaya meron ditong temperance. Hindi ka nagra-rush into a new relationship. Hinahayaan mo lang na ang tadhana ang magbigay sa iyo ng tamang tao sa tamang panahon. Kaya dito, you are doing well with your life. You have self-love and self-care. Darating yung time that someone is coming into your life. And this will lead into a kind of relationship wherein yung person na yun, talagang masasabi mong always thinking of you. That person is very passionately in love with you. And that person, maganda magiging yung para kayong team player. Nagtutulungan kayo, nagsusuportahan kayo, walang insecurities. At saka, maganda dito, give and take ang relationship ninyo. Kung ano yung ina-express mong love, yung effort, ganun din at sobra pa yung pinapakita niyang love sa'yo. You have an open and honest relationship. Walang itinatago, maganda ang iyong samahan. Parang lahat na ng minamanifest mo pagdating sa love, iyong makakamtan. Kasi minsan when you manifest for love, dapat specific ka. Hindi yung sa magkaroon ka lang ng boyfriend or girlfriend or jowa, diba? Kailangan when you manifest for someone, be specific ano ang katangian niya. Dapat loving, caring, honest, hardworking, yung mga ganun ba? Dapat specific ka, kahit nga yung itsura niya, di ba? Pwede mong i-manifest yun. Someone is very intelligent looking, di ba? Yung mga ganun, tall, ayan. Depende na sa'yo kung ano yung nais mo, kung ano yung hangad ng puso mo. Then, temperance also, ibig sabihin, not only to take, not only just don't rush, but it will come in its divine timing, in God's timing. Someone who's very caring and loving. At maganda ang inyong samahan. Give and take ang inyong relasyon. Open and honest communication and relationship. Deep, loving, and committed relationship. Commitment because this person, siya na yung maaaring makatuluyan mo. Magbibuild kayo ng family together. 10 of Pentacles dito in all aspect, ibig sabihin, you have abundance of love, abundance of wealth, and abundance of wellness. Kung may mga darating na problema sa inyo, malalagpasan ninyo kasi magkahawak kamay kayong kakaharapin yon. Andiyan yung supporta nyo sa isa't isa, maayos lahat, masusolusyonan ang inyong mga pagdadaanan, and you will build a happy family and wealth. Dahil nagtutulungan kayo, magiging maunlad kayo. Hindi lang maunlad sa pagmamahal, kundi maunlad sa kabuhayan. At syempre, magdudulot ito ng blessing of a child or children. So, kapag nandiyan kayo sa isang toxic relationship, go away from that kind of relationship. You don't deserve that kind of love. You deserve nothing but the best in life. You deserve someone who is honest, open, someone who is there to be your teammates. 'Di ba? Para kayong kasi kapag mag-partner kayo, dapat team kayo. Walang lamangan, walang insecurities. Dapat tulungan pa nga. And be proud sa mga achievements ng bawat isa. Saka nandiyan dapat yung talaga yung support. Okay?
Tingnan natin ang love message para sa inyo. Ayan o. Boundaries. You need to teach people how to treat you by being clear on what you will or won't allow. Siguro doon sa previous na relationship, yung toxic na yan, wala nang boundaries eh. Kaya tinatrato ka na niya ng paulit-ulit ng hindi maganda. You are enough. The person you are meant to be with will love you the way you are. You don't need to change. You are enough. Diba? You are enough. They are the one. You have already met the romantic partner you seek. O maaring sa iba dyan, maaring natagpuan nyo na, nakilala nyo na, at kasama nyo na ang inyong romantic partner that you are looking for. Believe in love. Have faith in love. Always pray. And always be grateful. Because when you are grateful sa lahat ng mga blessings, mas maraming blessings ang darating para sa iyo. Grateful to be loved, to love. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.